resibo, walang lusot ang may atraso. Po natin mga madam. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Handbag, leather din po siya. Ayan, para may na lang po rito ng H. Nasa kalagitnaan ng live selling ang ginang na ito sa Santa Rosa, Laguna. Pero yung quality po niyan, tsaka yung loob nito is napakaganda pa niya talaga. Nang biglang pumasok ang isang lalaking naka-bonnet at naka-helmet. Tinaob ng lalaki ang cellphone pero dinig pa rin sa live video ang pagpapadapa niya sa mga biktima. Sumunod namang pinahubad ng lalaki ang mga alakas ni live seller at kasama niya sa bahay. Barong yung mga lasi. Oh, barong yung mga. Wala po kami pera, kuya. Barong yung English. Gusto ka doon. Puputokan kita. Nakuha pa silang pagbantaan ng kabataan. Dapa. Ito po, kuya. Bracelet. Teka lang po. Ayun. Sa sobrang takot ng ginang, Ako, yan. Batakin nyo na lang po. Ayan po. Pati nga natin ito. Kuya, hindi po matanggal. Nakaano po, kailangan po. Ayan po, kuya. Wala na po. Ayan na. Nasa rin sa lang. Ay, sige po. pati mga live viewers, shock na shock. Pagkatapos nito ay kinuha rin ng suspect ang cellphone na ginamit sa pagla-live at mabilis na itong umeskapo. Sa labas, nag-aabang na pala ang isa pang lalaking kasabwat niya na sakay na motorsiklo. Pero hindi tumigil ang PNP Santa Rosa at ang mga tanod ng barangay dito para matunto ang mga suspect. Black. Mapanagot kaya sila sa ginawang pang-hold up live? Barong yung. Puputokan kita. Isang lugar sa Malolos, Bulacan, kakaiba raw ang trip ng ilang kabataan. Ang hawak nila mga bote, imbis na inumin, inaamoy. May pagkakataon rin daw na nasasangkot sila sa riot at gulo, pero kung minsan, level up pa. At piniperwisyo raw ang negosyo ng ilang residente. Minuhusan ng tubig yung keyboard. Kaya naman ang City Social Welfare ng Malolos kasama ang mga kawani ng barangay at resibo, isasalba sila. Anumang reklamo bibigyan tugon, bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Ang ginang na nasa live selling ay ang 52 years old na si Agnes Serafica. Dating migrant worker si Agnes sa bansang Kuwait nang makaipon. Umuwi na siya ng Pilipinas at naging live seller ng mga Japan surplus items. Ano po siya, Mami Ellen? Ako lang po ang nagtatrabaho. Asawa ko po wala rin yung trabaho. Tatay ko, nakita nyo naman po, 75 years old na po tatay ko, nagme-maintenance yan. Ako lang po ang bumubuhay sa amin lahat. May dalawa po akong anak, yung panganay ko, sa akin po siya nagtatrabaho. Sa loob ng 3 taon niyang pagla-live selling, ngayon pa lang daw niya naranasan ng ganitong insidente. Kung sa ngayon po talaga, nandito pa rin po yung sobrang trauma pa rin po ako doon sa mga nangyari. Kasi lagi po sila nagpa-flashback sa sa ulo ko. Parang lagi nakikita ko yung mga suspect. Dahil every time na may mga motor na mag-i-stop dito sa amin, yun talaga yung una kong pumapasok yung takot. Hindi pa rin po siya nawawala. Kaya hanggang ngayon pa rin is hindi pa rin po ako nakakapag-live, nakakapagtrabaho ng maayos. Ang live video ng hold-upan nangyari dito sa maliit na garahe ng bahay ni na Agnes noong hapon ng September 4, 2023. Handbag, leather din po siya. Ayan, para may na lang po rito ng Maayos naman po yung live ko, tahimik naman po siya. Tapos bigla, siguro mga ilang minutes pa lang po nung ng live selling ko. Una, may pumasok na isang lalaki dito Ay, black. na naka-helmet. So, ang iniisip ko po una is rider. Yun po, kasi kumbaga, labas-pasok din po yung rider namin dito dahil nga po may mga pick-up, may mga deliveries po ako. So yun po yung unang yun yung unang pumasok sa isip ko eh. Kaya po kung makikita niyo po yung naka-post na video, is makikita mo po doon na talagang tumitig pa po ako dun sa kanya. Tinignan ko yung mata nung unang pumasok kasi iniisip ko baka joke lang kasi ang niya kagad is dapa.
Kabilang sa mga natangay ng suspect ang suot na hikaw ni Agnes, 3 singsing relo ng kanyang asawa at ang cellphone na ginagamit nila sa pagnenegosyo. Ang kabuuang halaga ng mga nakuha kay Agnes sa higit kumulang 130,000 pesos. Yung pong sa alahas, dahil nagbigay din po ako ng statement dun sa mga pulis, so inano nila, kinuwenta nila, lumabas po dun is nasa 112,000 po. Bukod po dun sa cellphone, pagkakabili ko po kasi dun is nasa 19,000. Matapos ang pangyayari, agad naman silang nagtungo ng kanyang asawa sa Barangay Hall sa Dita, Santa Rosa, Laguna para i-report ang insidente. Dito na ikinasa ng mga tanod ang paghahanap sa suspect. Kaya po nalaman po namin na may hold upan po dito sa Santa Rosa Homes. May tumawag po. Agad naman po kami responde. Pag-responde po namin, hindi na po namin inabot yung hold up po. Ang resibong nakalap, 2 CCTV kung saan makikitang dumaan ang motorsiklong sinakyan ng suspect. Dito na rin napag-alaman na hindi lang pala isa, kundi 2 lalaki ang hold up kay Agnes. At ang shocking revelation, Teka, kompleto. Please! So parang iniisip ko, may narinig na ako na ganung boses. So hindi ko lang po talaga ma-pinpoint na nakausap ko na ba siya? Or kilala ko ba siya? Nakita ko na ba siya? abangan mamaya ang lalaking naka-helmet sa live video na tinukoy ng biktima na hold up sa kanya. Kapitbahay umano niya? Makakanap pa kaya ang mga lalaking ito at may isasauli pa kaya kay Agnes sa mga nanakaw niyang gamit? Susunod, isang lugar sa Malolos, Bulacan, kakaiba raw ang trip ng ilang kabataan. Ang hawak nila mga bote, imbis na inumin, inaamoy. May pagkakataon rin daw na nasasangkot sila sa riot at gulo, pero kung minsan, level up pa. Reaksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Reaksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ang ilang mga kabataan sa isang barangay sa Malolos, Bulacan, tila napabayaan pero hindi sa kusina kundi sa langsangan. Nakakapanakit po sila, nangahampas, nambabatok. Hindi na po maganda yung ginagawa nila. Tatakbuhan, nagbabatuhan, nag-aaway-aaway pa minsan. Pati ba mga residente, minsan nakatamaan pa nila. Nakarating sa resibo ang sumbong ng isang ginang na tinawag naming si Cherry. Ayon kay Cherry, lumalaking notorious na raw sa kanilang lugar ang ilang mga kabataan. Rumble dito, rumble doon. Maiingay po, magugulo po. Pero ang mas nakakatakot, delikado na raw ang trip ng mga batang ito. Kwento ni Cherry, September 4, tinutukan daw ng kutsilyo ng ilang kabataan ang kanyang 10 taong gulang na anak. Pinalibutan po nila yung anak ko. May dala pong kutsilyo. Kaya naman si Cherry nag-aalala para sa kaligtasan ng anak. Ngayon, sumusobra na po sila. Kasi may kutsilyo na po. Siyempre, buhay po nung anak ko yung nakaano doon. Hindi naman na po may babalik yung kung sakaling makapinsala sila ng ibang tao. At pati isang computer shop, pinasok at ginulo raw nila. O kahit hindi namin sila may napapasok, pumapasok pa din, tas galit sila, pinagmumura nila ako. Bakit nga ba tila naligaw ng landas ang bata? Sinong nanay nyo? Sinamakan ng resibo si Cherry para kumpirmahin ang kanyang sumbong. Pagdating sa lugar, sa katanghaliang tapat, isang bata ang nabidyohan namin na may hawak na bote. Pero sa halip na inumin, ikinagulat naming sinisinghot niya ang laman. Bukod sa kanya, isa pang batang lalaki ang naispata namin. May hawak din na bote ng soft drinks. Pero sa halip na sa bibig ilagay, sa ilong niya inilalagay ang bote. At tila nilalangap ang laman. Mga bata, ba't yan? Sa gilid naman ng kalsada, isang bata ang nakaupo. Isang plastic din ang kanyang pinagtripan. Sa isa pang kuha ng aming team, makikita na ang lalaking nakaputi may hawak din bote ng soft drinks. Pero tulad ng ibang bata, sa halip na iniinom, inaamoy. Kahit araw, lantaran po talaga. Makalipas ang ilang minuto, nakababakalang tila iba na ang trip ng mga batang ito. Sakitan? Susunod, mga batang pasaway, parents needed sa barangay. Ayun sa tricycle. Maginawa mo. Ang pagsagip sa kanila, tutukan. Ang lalaking naka-helmet sa live video na tinukoy ng biktima na ng hold up sa kanya,
Kapitbahay umano niya? Makakahanap pa kaya ang mga lalaking ito at maisasauli pa kaya kay Agnes sa mga nanakaw niyang gamit? May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Isang ginang feel na feel ang kanyang live selling. Pero biglang may umeksenang hindi mine ang isinigaw. Taas ang kamay! Inay ko po! Ang live selling naging live hold up? Handbag, leather din po siya. Ayan, para may na lang po rito ng Ang isang seller ng bag sa Laguna, nako, hinold up habang nasa live. Ito po. Ito. Sa tulong ng closed-circuit television o CCTV na galing sa isang private establishment, nahagip ang mga hold-upper sakay ng kulay orange na motorsiklo. Actually, ma'am, yung may-ari po ang nag-review. So, nakita po, dito po sila lumabas. Sa pool din sa kopya ng CCTV ito ang pagtambay ng mga suspect ilang oras bago sila mang-hold up. Tapos na-review po nung may-ari nung saloon, nakita yung plate number, tapos yung isa po walang helmet. Kaya doon po sila namukhaan. Nang ipakita kay Agnes sa kuha ng CCTV ng barangay, dito niya natukoy na ang nagnakaw sa kanya walang iba kundi ang kanilang kapitbahay na si alias Connor. So, nung nakita ko po yung picture, at may sinabi po siya na ang itsura niyan is ganito, ganyan. So, doon na po ako nagka-idea na, sabi ko, kilala ko to. Kung yun yung tinutukoy niya. Matapos makalap ang mga resibong hawak ni Agnes at ng mga tanod ng barangay Dita, September 9, 2023, nagsagawa na ng follow-up operation ng PNP Santa Rosa, Laguna para mahanap ang mga suspect. Upon the report po, nagkanta agad kami ng investigation, mag-report sa amin ng biktima. Sunod-sunod na po yung naging action natin. Nagkandak po tayo ng backtracking. So, along the way, naka-captured po kami ng CCTV ng dalawang katao po na nagpipit sa description na sinasabi ng biktima. So, nag-forward tracking po kami CCTV. Umabot pa kami hanggang makakuha po kami ng mga CCTV na nakuha po namin yung plaka ng motor. And we trace kung sino yung may-ari. And ito po ay nakarating po kami ng Makati. Ayon sa investigasyon ng PNP Santa Rosa, Laguna, ang kapitbahay ng suspect na si alias Connor ay dati ng kinasuhan matapos siyang masangkot sa ipinagbabawal na gamot. Nagkaroon na po siya ng kaso ng illegal drugs sa Quezon po. And he was released year 2018. So accordingly, he was acquitted. Dagdag pa sa report, ang naging pake ng mga suspect ay ang 3 million pesos na pera na ikinuwento raw ng tatay ni Agnes kay alias Connor. Base po sa conversation nila, how they plan the robbery incident, ang target nila yung 3 million na pinikwento po ng tatay ng biktima doon sa suspect na si Connor. So yun ang target nila, actually yun ang pinaka-focus. Asan yung pera mo? Wala po kami pera, kuya. Kaya kung mapapansin po nyo doon sa nag-viral na video, ang hinahanap nila yung pera. Ang kasabwat ni Connor na si alias Wax ang nanghiram daw ng motorsiklo na ginamit nilang getaway vehicle. And luckily, we're able to identify the owner. And yung owner po ng may-ari ang na-meet namin at nagsabi na yung motor na yung ginamit niya ng mga suspect ay nandun actually sa residence ng may-ari. And yun nga po, pinakita namin ngayon yung picture ng CCTV and positibo po nilang na-identify na yun nga po si Wax, yung pong anak ng amo. Bukod sa mga resibong nakalap ng barangay Dita at ng PNP Santa Rosa, Laguna, may isang anonymous tipster din daw na tumulong kay Agnes at ipinadala sa kanya mga video ng pagsusurveillance di umano ni alias Connor sa bahay ng biktima. Pare, napakalinis ng lugar. Yung diretsong yun, pre. Doon tayo exit. Aba, sir, nakuha mo pa talagang mag-surveillance ha? Iba ka! Dahil sa dami ng mga resibong magpapatunay na sila nga ang mga suspects sa live hold-up, wala na silang takas sa batas. September 11, 2023, alas 3 ng hapon, tuluyan ang sumuko ang mga suspect sa Santa Rosa Police. It's, I think, one of the matter na nakapag-pressure sa kanya para lumutang siya. Because nakakaramdam na siya ng mga pulis na sa mga paligid niya na at anytime siguro baka natakot siya na hulihin siya. So, kaya napwersa siya na sumuko dito, sinamahan siya na kanya.
Nang araw ding iyon, eksklusibong nakausap ng resibo ang isa sa mga suspect na si Elias Connor na kapitbahay ni Agnes. Dala lang po ng kawalan, ma'am. Hindi naman po talaga namin intention na pasukan. Nahingi po kami ng pamanis dahil matasok na. Tawarin nyo kami, bigyan nyo pa po kami ng isang pagkakataon. Ayon sa suspect, sumuko siya dahil hindi na raw kaya ng kanyang konsensya. Talaga ba? Sisisi po kami. Siyempre, gusto na rin po agad namin makalabas para makapagsimula ng pagbabago nila. Pagkamat sumuko na ang mga suspect at tayo sa uli ang ilang alakas, si Agnes buo ang loob na ituloy ang pagsasampa ng reklamo laban sa dalawang suspect. Pero kailangan maramdaman din nila na yung ginagawa nila is talagang meron din talaga siyang meron Consequence. din consequence. Hindi pwedeng say sorry o babay na, go na tayo. Hindi naman pwedeng ganun kasi talagang yung trauma sa akin is traumatized talaga. Pero sa desisyong inilabas ng piskal noong araw ding iyon, pansamantalang pinakawala ng mga suspect habang patuloy ang investigasyon sa reklamong robbery with intimidation na isinampalaban sa kanila. So, it's up to the fiscal interpretation na mag-rights nila yun na i-release sila. So, at any rate, we have done our best. We serve the justice for the victim and natulungan namin ma-recover yung mga, although not all, some of the items, and I think the case is very strong against the suspect. Ang lesson ko po, na gusto ko rin po, may matutunan sila doon sa ginawa nila. Hindi lang po ako, kailangan pare-pareho kami. Kasi kung ako lang yung magsasuffer, na sinabi ko lang na okay na, sila is, okay na sila, pwede na silang gumala. So napakasakit naman po na on my part, na sila nakamove on, na ako hindi pa. Basta ako nakapag-file na po ako ng reklamo ko. So nasa na po yan, nasa piskal na po. Kumbaga, itutuloy ko na lang po kung ano man po yung nasimulan ko. Ang mga kawatan gagawa ng paraan para makapanglabang pero wag pasisiguro dahil anumang tago, tiyak kayo'y mabibisto. Ilang mga kabataan sa Malolos, Bulacan may hawak na bote pero hindi naman nauuhaw dahil ang laman nito'y hindi pala nila iinumin kundi sisinghutin. Oras na para sila'y sagipin. Ang ilang mga kabataan sa isang barangay sa Malolos, Bulacan tila napapariwara ng landas. Mula umaga hanggang gabi, langhap sarap. Itinago namin sa mga pangalang Denver, Mac at Darren ang mga batang nakunan ng video. Pati ang mismong kagawad ng barangay minsan na rin inireklamo ang batang si Denver. Ang problema, ultimo raw magulang ni Denver, iniindyan sila sa tuwing ipatatawag sila sa barangay. Pagtalikod ko po, binato niya ako ng bote ng pinasundo ko po yung nanay. Ang sagot daw po nung nanay, dun sa pinasundo kong tanod, kung sino daw po yung may kailangan, siya ang lumapit. Isinangguni namin sa City Social Welfare Development Office o CSWD ng Malolos ang reklamo ni Cherry. Yung anak ko po na nagsumbong lang at nagturo yung anak ko na sila po ang gumawa. Pinag-initan po nila, pinag-ikutan po nila. Bali yung isa po may hawak na kutsilyo, yung isa po may hawak na tubo. Ipinakita rin namin sa CSWD ang nakuna naming video ng mga bata. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang mga kawani ng City Social Welfare and Development Office. Kasama ang CSWD at ang nagre-reklamong si Cherry, idinulog namin sa barangay ang sumbong ni Cherry. Maging ang barangay, aminado na sumusuko na sila sa dami ng kinasasangkutang gulo ng mga bata sa kanilang lugar. May mga pagkakataon po talaga na nahuhuli naman. Kaya nga lang po, kapag alam naman natin minor, pag pinatawag po namin yung mga magulang, karamihan po talaga hindi pumupunta yung nanay. Hindi naman daw sila nagkukulang sa pagbabantay. Ang problema, Pag marami na sila doon, nag-ipon-ipon na, papaikutan po yung sa tanod. Pag umikot na yung tanod namin, tatawid sila sa kabila, which is center side. So hindi naman namin pwedeng mapasok. After noon, ikot na ka na. Maya-maya, magbabalik ka na naman sila. isang rescue operation ang pinlano ng CSWD at ng barangay bago sumugod. Nandiyan po ba yung mga bata? Pagdating sa target area,
hinanap ng mga tauhan ng barangay ang mga bata. Ano ginawa mo? Tinipon sila ng mga otoridad at isinama na rin ang iba pang kabataan na naging sangkot sa mga gulo sa kanilang lugar ng mga nakaraang araw. Pagdating sa barangay, isa-isa silang kinausap ng CSWD. Nag-aaral ka? Ito po. Anong mong grade? 6 po. Ilan kayo kapatid? Oo nga, kung nag-aaral naman siya. Kasi bata pa, sabi pa lang po, binigay na sa iyo. Yung iba doon ay may mga record na. Nakagawa sila ng mga pagnanakaw. Aminado sina Denver, Makmak at Darren sa kanilang ginagawa. Di po mga pigilan. Yung ano lang po, 2019. Si Denver, umaming minsan na siya nga ipasok sa isang shelter. Ayon sa barangay, karaniwang napapalabas ng shelter ng mga batang na-rescue kapag hindi na itinuloy ng complainant ang reklamo. Sa pagkakataong ito, dahil hindi raw nagsampa ng reklamo si Cherry, hindi muna pwedeng dalhin sa shelter ng mga bata. Pero paglilinaw ng CSWD, pwedeng ang barangay na ang magsilbing complainant para maipasok sa isang rehabilitation center ang mga batang nasasangkot sa gulo. Sa pamamagitan ng kapitan, alam niya na itong mga kabataan na to ay threat na doon sa community, kaya kailangan niya i-pull out for rehabilitation. Kinabukasan, ipinatawag sa barangay ang mga magulang ng mga batang sangkot. Aminado ang pamilya ni Denver na hindi nila natututukan ng anak. Alam ko po. Tapos, araw-araw po, oras-oras, minuto. Pinagsasabihan ko, pinangangaralan ko po yan. Ang mga magulang ni Darren, plano na raw ilipat ang anak sa ibang probinsya para mailayo sa barkada. Papadala ko na lang po yan sa probinsya. Lagi ko naman po pinapangaralan niya na huwag nang maganyan. Pati ama niya, pinapangaralan siya. Pero paulit-ulit niya lang din ginagawa. Nagkaharap din sa barangay sila Cherry at mga magulang ng mga inirereklamong bata. Sino lang po sa'yo, be? Pangako ng mga magulang, babantayan at kakastiguhin ang kanilang mga anak. Ang ginagawa ko po, pangaral ang ginagawa ko po sa kanila. Lagi ko pong inaano na sana, bago man lang ako mamatay, magbago na siya. Mababakas na sa kabila ng mga gulong kinasangkutan, musmus pa rin sila Denver, Makmak at Darren. Malayong malayo sa malahudlom nilang imahe sa kanilang barangay. Sa tingin ko ay mabigyan sila ng seminar on value formation, responsible parenthood para sa mga pamilya. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na ngayon din na magbabago yung bata. Sabi nga nila, it takes a village to raise a child. Ibig sabihin, ang pagtuwid at paggabay sa tamang landas na tinatahak ng mga kabataan, nakasalalay pa rin sa mga magulang, pamilya, komunidad at maging sa pamahalaan. Resibo, walang lusot ang may retraso. Ipagtanggol ang api, iwaksi ang tiwali. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot, itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumagi. May aksyon, may ebidensya. Resibo, walang lusot ang may retraso.